Kath, my personal message, Alden, ng sobrang kulit ni Alden, sumayaw siya ng budot sa mga kasembreros doon sa Siargao, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong post ni Alden sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. May pinost siya about kay Makoyski, mga kasembreros. Si Makoyski ay parang isa sa mga close friends ni Alden, mga kasembreros, no? Sabi niya dito ay parang nirepost niya yung post ni Makoyski. Sabi ni Makoyski, back on the concrete, my race shoes made a debut today at takbo para sa pelikulang Pilipino. So ito yung lights camera run nila, mga kasembreros. Tapos, it's been a year since I went back to official running. All thanks to Alden Richards for the push. So parang in-encourage siya ni Alden, mga kasembreros, na tumakbo. I never looked back, from 5 kilometer, and now I'll be doing my first full marathon this August 30. So, hindi siya attend dun sa Jamie Sparkle Run, no, na gaganapin sa May 30, mga kasembreros. Tapos, ito pa yung August 30. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ni Makoyski or saan siya tatakbo, mga kasembreros, kasi yung Jamie Sparkle Run, di ba, sa May 30. So baka uuwi si Alden or babalik siya ng Maynila, no? Dahil dito sa kanyang Jamie Sparkle Run, mga kasembreros, na pangungunahan nila ni David Licauco, no? Abangan din po natin ito, mga kasembreros, no? Tapos may isang behind the scene na nakuhaan doon sa Love Siargao, mga kasembreros, na set nila, na kung saan ay sina Kailin, si Alden, of course, andito. Parang may nag-birthday sa kanila. Parang isa sa mga, hindi ko lang kung isa sa mga cast or members ng Love Siargao ito. Pero binigyan yata nila ng cake, tapos kinakantahan, tapos minivideohan, mga kasembreros. Andito sina Gablagman, sina Choi Bomin, si Christopher Diwata, of course. Tapos si ano pala to? Yung nag-birthday pala ito, si Adrian Lindayag. Mahaba kasi yung buhok niya, akala ko babae. So si Adrian Lindayag pala yung nag-birthday dito, na may hawak-hawak na cake, mga kasembreros. Tapos andito na sina Nads or si Nadine Lustre, mga kasembreros. Si Dwayne yata andito rin eh. Tapos hindi ko alam kung dito si Colin Garcia, mga kasembreros. Pero yon, sobrang kulit na ng samahan nila, no? Sobrang nabubuo na rin yung close relationship sa buong cast ng Love Siargao, mga kasembreros. So sobrang kasi knowing Alden, sila Kailin, ang close nila, mga sinadin, so sobrang babait. So kung magsama-sama ang mga babait, nakakabuo talaga sila ng close friendship, mga kasembreros. So talaga nakakatuwa lang, no, yung ginagawa nila na sa likod ng camera kapag free time, kung ano-anong naiisip nila na gawin na gawin, mga kasembreros. So parang yung mga trabahante lang sa kumpanya na wala tayong pasok, sige gala tayo kain tayo ng ice cream, ganon. Yung mga parang ang nakakakulit at nakaka-good vibes lang talaga. Tapos ang frutas ni Alden, nag-post pala kagabi ng bagong teasing teaser photo, mga kasama. Sabi ng frutas dito, 4 hours ago, this summer, feel truly refreshed with frutas, mango shake, real fruits, real fresh, real Pinoy. That's frutas for real. So paborito ko pa naman tong mangga, no, mga kasembreros. So this was posted ng frutas, mga kasembreros. Tapos may picture, of course, ni Alden na may hawak-hawak na mango shake, mga kasembreros, sa baso. So matagal na nila itong sinute, of course, pero kagabi lang nila pinost, mga kasembreros. Tapos may pinost din si Alden sa kanyang Instagram. Sobrang lalim nito. Sabi dito, parang si Rowan Atkinson, yung si Mr. Bean, mga kasembreros, yung nagsasalita dito sa kanyang pinost nito, mga kasembreros, no. Sabi niya dito, life is tragedy in close-up. Tapos comedy naman sa malayo, mga kasembreros. When you sit back visually on a situation, it automatically becomes funny or more funny, mga kasembreros. So, a life is a tragedy in close-up.
Tapos, yun, parang sabi niya, kung masyado mo na seryosohin ang bagay sa buhay, ay malungkot ka or magiging struggled ka mga kasembreros. Pero, kapag minsan magpapakalayo-layo ka, no, titinam sa ibang anggulo, ay masaya pala ang buhay. So parang ganoon mga kasi may times na sasaya, may times na malulungkot, may times na magsa-struggle and so on. Tapos so sabi niya dito, kung mas lalayo ka pa at titingnan mo siya ng malayuan mga kasembreros, ay mas lalo siyang nakaka-good vibes or nakakatawa mga kasembreros. So mamaya tatry ko itong i-play. Kung hindi siya ma-copyright mga kasembreros kasi nung nakaraan, yung ibang mga na-copyright tayo mga kasembrero. Yung sa pinost ni Mr. Alden sa kanyang Instagram story. Tapos, yung View Philippines pala, nag-post sila ng panibagong set ng pictures ng cast ng Love Siargao. Maliban pala dun sa una, ay ito pala, no, nag-post sila, although one day ago pa ito mga kasembreros, mga ibang angulo or additional shots pala ito mga kasembreros, no, ng cast nga ng Love Siargao by View Philippines. Sabi niya dito, the Love Siargao cast understood the assignment. Your first look at what's coming soon on View. So, di ba nung nakaraan parang focus lang kina Nadine at saka kay Alden. So, ito dito ay yung buong cast na siya mga kasembreros. May mga separate pictures, may mga kasama ang buong cast. And then, andito na of course, no, si Nadine, si Kailin, at saka si Gab Lagman, and so on, mga kasembreros. So, 2, 4, 6, 6. No, si Vince Maristella pala andito rin. Oo, nakalimutan ko mga kasembreros. So, si AZ Martinez, of course, no? Parang separate yung picture nilang dalawa. Si AZ Martinez at saka si Vince Maristella mga kasembreros. So, yun po, no? Tapos, yun, basta random photos na ito, mga kasembreros, no, ng cast ng Love Siargao mga kasembreros. So, nakakatuwa lang kanilang bonding, parang genuine na genuine mga kasembreros. Yung kanilang samahan off-cam and on-cam mga kasembreros. Tapos, nakakakulit tong tong nag-post na sabi niya, daming reaction sa 205. Kasi parang dinadalangin niya pa na maging magkatuluyan si Maine Mendoza at saka si Alden Richards. Sabi niya dito, sana kayo ni Maine ang magkatuluyan sa totoong buhay. So, sabi nung parang isang admin na nag-post ito. Galangin naman natin si Maine Mendoza at saka si Arjo Atayde, parang something like that yung kanyang sinabi mga kasembreros eh. So medyo medyo light lang yung comments sa baba, parang tinanggal na rin yung author nung comment, pero yun po, no, nakakatawa na nakakaano lang itong itong comment mga kasembreros ng isang Aldab fan mga kasembreros. So talagang minsan ay magugulat ka, may ganito pa. May Aldab pa pala, no, which is definitely matagal ng kasal sina Maine at Arjo Atayde. Tapos post ito ni Mila Pilahia, sabi niya ito, one of my favorite actors, sabi niya dito. Tapos picture ni Alden at saka niya mga kasembreros, no. Pero ito po ay palagay ko edited na picture mga kasembreros ni Alden. Pero parang totoo, no? Pero yung iba, parang nag-iba kasi yung yung mukha ni Alden dito mga kasembreros. So I'm supposing na ito po ay dito edited mga kasembreros. Pero maraming salamat po, no, Mamila Pilahia, no, sa iyong post about kay Phenomenal Box Office Cinema King, no, na talagang marami rin talaga ang solid na fans ni Alden mga kasus because of his kind heart. Tapos ito na isa sa mga major items natin mga kasus. Nakakagulat itong ginawa talaga ni Alden dito sa Love Siargao, behind the scenes nila mga kasembreros, na kung saan ay napasiyaw nga si Alden ng budots, no. Parang may siguro hindi ko alam kung part ito ng kanilang part ng kanilang script mga kasembreros doon sa Love Siargao,
Palagay ko oo, kasi yung nag-video medyo nasa malayo siya mga kasembreros. Tapos si Alden, para may fiesta yata doon sa set nila. Tapos si Alden nga ay napasaya. Sorry po. Sumasayaw siya ng budots mga kasembreros. So behind the scenes nga siguro ito na part ng script nila mga kasembreros. So tapos hindi ko lang. Sorry po. Sabi guys, tanawa ang moves ni Alden magbudot. Sabi nung sa Bisaya. Sabi niya, parang tingnan nyo guys, panoorin nyo yung moves ni Alden na sumasayaw ng budot. So ito yung gusto niya sabihin dito mga kasembreros. So parang si Kailin, hindi ko na alam kung si Kailin yung kasama niya dito sa eksena mga kasembreros. Si Kailin, si Nads, at saka si Adrian Lindayag na sa gilid din. Tapos si Gab Lagman, andito rin yata mga kasembreros. At saka si Vince Maristela. So ang kulit lang ng kanilang so part na ito ng script. Akala ko kasi may fiesta mga kasembreros. So nakita ko may mga camera. Ibig sabihin po ay part ito ng kanilang eksena mga kasembreros. Sobrang kulit lang no ni Pops Alden mga kasembreros. So try kong play ito baka hindi ko ma-play ito no. Kasi nga may copyright yung kanta. Ay nako po. Ano po si Pops Alden. Mapabudots, mapa-cha-cha, mapa-sway, ano lang inutos ni Marian Sonia sa Stars on the Floors. Ito naman, budots naman to. Budots naman to mga kasembreros. So sobrang kulit lang talaga ni Pops Alden dito So yun po no, talagang game na game si Phenomenal Box Office Cinema King sa mga eksena nila sa Love Siargao. So parang sabihin, kahit ano yung paggawa no, talagang G na G no mga kasembreros. Tapos ito sa mga major items din po natin, si Kath na may personal message. Nag-personal message lang daw siya kay Mama Min mga kasembreros sa Mother's Day or sa greetings mga kasembreros nung special occasions mga kasembreros. Tapos may iba rin nagsabi ito may personal message daw, si Kath kay Mark, tapos si Mark naman kay Kath mga kasembreros. So may isang post kasi nito parang letter siya ng mga kasembreros. Tapos may nag-post dito. Hindi ko alam kung totoo itong mga pinopost nila mga kasembreros no, na about sa letter no. Catherine Bernardo no, May 10, 2026. Mama, sabi niya, Happy Mother's Day to the person who stayed with me through every season of my life. So hindi ko na po babasahin ang buong may isa dito na medyo siya, konti lang. Sabi naman daw kay Mark daw ito galing, sabi niya, Happy Mother's Day Tita Min, stay pretty always. So wala namang dito, hindi ko na alam kung totoo ang mga ito na mga kasembreros. Tapos may nag-comment din dito na parang na-capture nila, Marco hindi ko naman Marco, Happy Mother's Day to all the mothers, Mom C and Chris Lord, the caring light of our home, into K, who as always has always been the second mom to our two lovely babies. Thank you for all your never-ending love and devotion to the family and beyond. Again, Happy Mother's Day. So, yan. Hindi ko na alam kung kung totoo ito. Okay. So, Pero ang nag-my day dito si Shannon Kirsty. Si Shannon Kirsty ay asawa ni ni Kuya Kevin ni Kath mga kasembreros. So baka galing to kay Shannon yun nga daughter-in-law ni Mama Min mga kasembreros. So pero yun po mga kasembreros, baka yun nga siya ng mga kasembreros. Ito po ay my day ni Shannon mga kasembreros. So siguro basta hayaan natin importante po ay mahalaga na si Mama Min at saka si Kat ay okay po no, at saka hindi sila hindi sila galit sa isa't isa mga kasembreros. So tapos Mother's Day din po ito no, para kay Alden mga kasembreros, tapos kay Mama Rio. Nag-post pala isang admin kahapon or nung Sunday pala mga kasembreros. Grabe daming reactions, so 513 reactions. Happy Mother's Day in heaven, syempre sa number 1 angel ni Tisoy,
Happy Mother's Day po in heaven, Mami Rio. Gabayan niyo po palagi si Alden sa mga tatahakin niya po sa buhay. Lagi niyo po siyang ingatan. So, tapos pictures ni na Mama Rio at saka ni Alden nung maliit pa siya, mga kasambreros. So, nakaka-touch naman ito, no? Yung sinabi ni Chard John, mga kasambreros, isa sa mga admins ni Alden, mga kasambreros. So, yun po, no? Talagang nakaka-touch lang. Tapos, speaking of touch, ay may pinost para si Alden sa kanyang Instagram din na prayer, no? Or prayer item, mga kasambreros. Panalangin, of course, ni Alden. And we're so thankful kasi nakakapag-post si Alden na maganto, no? Sabi niya dito, Dear God, today I lift up anyone in my circle who needs your healing touch. For those who are battling physical pain, emotional wounds, or spiritual heaviness, meet them right where they are. Let them feel your warmth, your comfort, and your nearness. Remind them that you are still the God who heals and restores. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So that's Psalms 147 verse 3. I ask that your healing power would flow into every area of need, body, mind, and spirit. Replace pain with a peace, fear with faith, and despair with hope. Let today be the beginning of renewed strength and restored hearts through your mighty hand. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen talaga, Pops Alden. So, talagang naibalik na ni Alden yung kanyang prayer time and devotion time, mga kasambreros, no? Kasi nung nakaraang mga buwan ay talagang busy siya dahil sa busy niya sa Stars on the Floor, no? Talagang marami siyang inisikaso, mga kasambreros, sa buhay, especially yung kanyang trabaho talaga, no? So dito sa Love Siargao or sa Siargao ay nakakapag-devotion na siya, no? Thank God. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Tatry kong play itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram, and then ang ating Word of God, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Life is a tragedy in close-up and a comedy in long shot. If you sit back visually on a situation, it automatically becomes funnier. Sobrang ganda ng ating Word of God. Ang title natin ay Sukat ng Pananampalataya. Medyo mahaba po ito, Romans 12 verse 3. Pakinggan na lang po natin. Now, for I say, Apostle Paul speaking, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one of or a measure of faith, mga kasama. So ito po siya, no, measure or sukat ng pananampalataya. Dito, sinasabi ni Apostol Pablo na actually may isa pang napakahalagang bagay dito na dapat nating tingnan, na huwag nating isipin na tayo po ay nakakalamang sa iba. Isa ito sa pinaka problema ng tao, mga kasos, kapag ang isang tao ay nakaka-experience ng hayahay sa buhay, nakaka-experience ng parang dumadami ang followers kapag ikaw ay content creator, dumadami ang pera mo bilang kunwari mga worker ka, for example, or content creator, or ano man dyan, mga kasos, sa position mo sa buhay or estado sa society, nandun yung yabang. Okay? Parang natatangnan ng yabang, mga kasembreros, ang ating ulo at ang ating pagkatao. Which is definitely hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, ang lahat ng nagmamataas ay ibinababa at ang lahat ng nagpapakumbaba ay ibinabagsak or inaangat, mga kasembreros. So, the more that we are being humble, the more that God is lifting us up, and the more we are lifting ourselves up, the more that God will humble us down, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, kaya dapat tayo, no, wala tayong let's always learn and clothe ourselves, mga customers, with humility. Yung pagpapakumaba na kahit na ikaw na yung CEO, ikaw na yung presidente, ikaw na yung societal status mo, mga kasembreros. Ikaw man ay isang public servant, ikaw man ay isang sought after na celebrity, ikaw man ay may million followers na sa Facebook or YouTube or TikTok, no? So, kung walang reason na tayo po ay magmayabang, mga kasos, because we're all human beings. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, mga kasembreros, at siguro nakakalamang ka lang when it comes to pera,
when it comes to material things. Pero ang status natin ay nakaapak tayo lahat sa lupa at kumakain tayo ng the same na kanin, mga kasembreros. So hindi naman ginto ang kinakain ng mga mayaman, no? Talagang siguro mas social lang. Siyempre, ang ulam nila social, no? Pero lahat po tayo ay may halaga na yung value, yung worth natin, mga kasembreros. Actually, biblical talaga yung mga kasembreros na kapag ang tayo nagpapangbaba ay inaangat ng Panginoon at tinataas. Tapos the more naman ang tao na nagmamataas ay binabagsak at binababa ng Panginoon. Kung kaya kahit na tayo pa ang pinakamatalinong tao sa buong mundo ay wala tayong dapat ipagmayabang. Kahit na inventor man tayo ng pinakasikat na invention, kahit na tayo ay mathematician, kahit na tayo ay scientist, kahit na tayo ay intellectual, wala po tayong dapat na ipagmalaki, no? Kahit na isang katiting, mga kasombrero. So ito pa yung isa sa mga tinuturo dito ni Apostol Pablo sa atin na he was actually talking to Romans, na yung mga tao sa Rome, mga kasombrero, or yung mga mananampalataya ni Kristo na kanya pong tinuruan doon sa Rome, mga kasembreros. So kung kaya tinatawag silang Romans, so ito yung simbahan doon na especially yung mga mananampalataya at saka yung mga sumusunod kay Lord Jesus Christ ay niremind niya dito na huwag niyong isipin na kayo ay nakakaangat at nakakalamang sa iba, no? Sabi niya ito, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. So, sukat ng pananampalataya sa Diyos kasi kung may pera ka, kung marami ang iyong pera, the more also na sisingilin ka ng Diyos na anong ginawa mo sa mga pera, sa milyones na binigay ko sa iyo, no? Ginamit mo ba sa pagtulong? Ginamit mo ba sa kabutihan? Or talaga nagkamkam ka lang at naging mas lalong sakim ng, sa pera, no? So, ganoon siya, mga kasugpapa, the more that you have, the more that you will be evaluated, no, mga kasembreros ng Panginoon. So parang ano lang yun parang kunwari, di ba, malaki sahod mo, so mas marami ka rin ginagastusan, no? Parang ganoon siya, mga kasembreros. So kung malaki ang sahod mo, mas marami rin ang plano na gusto mong gawin, gusto mong makamtan, no? So ganoon siya. Parang yung tao kasi minsan ano siya, vain, no? Parang wala na siyang katapusang mangarap. Siguro yung responsibilities given na yun, mga kasembreros, pero yung vanity, yung pagiging sobra-sobra sa pangarap, sobra-sobra sa gastos, sobra-sobra, parang lahat naman kasi ng sobra masama, mga kasembreros. Pag may pera ang tao, blessings yan, pero pag ginamit niya sa masama or galing sa masama, doon na po tayo nagkakasala, mga kasembreros. Kunwari, nagkaroon ka ng maraming pera, tapos pinantulong mo naman sa pamangkin mo, for example, magulang, kapatid, or so on. So blessing yan, mga kasembreros, kasi you are a cheerful giver. So kapag masaya ka pa na nagbibigay, ay bonus pa yun sa Panginoon sa harapan niya, mga kasembreros, because God loves a cheerful giver, mga kasembreros. The message in this verse is clear. One must maintain a balanced view of oneself. Have you ever found yourself feeling a bit too prideful or superior to others? It's natural to want to feel confident in our abilities and accomplishments, but this verse reminds us that humility is equally important. So kagaya na mention natin, mga kasembreros, na may mga times talaga sa atin na natatamnan tayo, siguro segundo, no, seconds of our lives na kunwari may na-achieve tayo na something great, no, something na mataas or malaki, mga kasembreros, natatamnan tayo ng saglit na konting pride, mga kasembreros. So normal lang yan sa atin, no, mga kasembreros, because human being tayo. Pero huwag dapat tayo magpalamon sa pride na ito at saka kayabangan, mga kasembreros, kasi nga nauwi yan sa pagiging malaki yung ulo na natin at saka prideful na ayaw ng Panginoon. So He always wanted us to be humble all the time. It serves as a gentle reminder to stay grounded and not let our egos inflate beyond what is reasonable. So parang lumaki na yung ulo natin, no? Dahil sa mga achievement, mga kasembreros. So we can be proud, no, mga kasembreros, pasalamat tayo sa Panginoon kasi mga achievements natin, blessings yan sa Panginoon. Pero kapag inako mo na ng lahat na naging successful ka dahil sa iyong sariling sikap, sa iyong sariling talino, sa iyong sariling pagpapagal, so parang wala na ang Diyos doon, ay mali na yun. Kasi nga, siya nagbigay ng buhay, utang natin yung ating skill, yung ating talent, yung ating knowledge, yung ating strategies, yung ating hininga, no? Utang natin ito. So we cannot say na sa atin ang credit, mga kasembreros, kundi sa Diyos, because He has given us wisdom, talent, and so on. Thinking with sober judgment implies level-headed approach,
to self-assessment. It encourages us to critically evaluate ourselves without getting caught up in vanity or self-importance. So na-mention ko kanina yung vanity, no? Yung grabe yung grabe yung gusto mong makamkam, no? Kunwari, pogi ka na, so gusto mong pang pumogi, sige, bilikan niya. So ganun po siya mga kasombrero. So wag tayong masyadong pa-importante. So kasi mahalaga naman tayo because if you love someone, if you love your family, for example, kapatid mo, asawa, magulang, and so on, or anak, mamahalin mo sila no? So kung minamahal natin sila, parang hindi ka na mag-aantay ng kapalit noon mga customers, even though na mamahalin ka naman nila talaga mga customers because you're humble, you're kind, you're generous, you care for them, and so on mga customers. So ganun po siya. Yung self-worth, yung worth mga customers ipapadaman nila sa iyo because you love them and you're also giving them worth mga kasombrero. So ganun po siya. We can cultivate a healthy sense of self-awareness by acknowledging our strengths and weaknesses honestly. This verse challenges us to embrace humility and recognize that no one is perfect or above reproach. It prompts us to strive for balance in how we view ourselves, others, and our place in the world. So yun talagang kasi may mga tao talagang mas lalamang sa atin. Kumaga pa hindi tayo yung pinakamataas sa lahat, no? As a matter of fact, kapag tinataas natin yung ating sarili, mababa yung value natin sa harapan ng Panginoon. Whereas kapag binababa natin yung ating sarili dito sa mundong ito, ay tinataas naman tayo ng Panginoon mga kasembreros. Additionally, an important way to practice humility is through serving others. So, ang ganda talaga nito mga kasos, yung pag-serve mo sa ibang tao, yung naglilingkod ka with genuine and authentic heart mga kasembreros. Kaya ni Sir Alden, di ba? Yung kanyang pagtulong sa iba ay talagang pure yung kanyang intention mga kasembreros. That is why ay dumadami yung blessings at endorsements at projects ni phenomenal box office Cinema King mga kasembreros. We demonstrate humility in action by putting the needs of others before our own and using our gifts and abilities to uplift and support those in our community. Serving others with humility allows us to follow the example of Jesus Christ, who came not to be served but to serve. So ganun siya. Yung pinaka-bottom line dito, ang pinaka-example talaga natin na perfecto ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ mga kasembreros. So kasi kapag yes, may mga tama na hinanga natin sila Sir Alden, no, sina Kath, mga kasama, sino man dyan na tumutulong na humble pa rin. Si Lord Jesus Christ pa rin talaga ang pinaka-perfectong ehemplo. Wala nang iba mga kasama. So nagkakamali kasi ang tao no? Sila Kath, sila Alden, and so on mga kasama. Nagkakamali yan sila. So hindi sila perfecto. Whereas kapag si Lord Jesus Christ yung ating gagawing example, ay wala pong bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan at perfect talaga sila mga kasembreros. So ganun po siya. Imagine perfect talaga siya mga kasembreros na example si Lord Jesus Christ. Sa final thought natin, imagine your life as a puzzle in God's grand design. Each piece, your work, your family, your unique abilities fits perfectly into the bigger picture. Stop comparing your piece to others and focus on making yours complete and vibrant. So, minsan kapag kasi 'di ba, kapag nakatingin tayo sa iba, yung kanilang gawa, yung kanilang although makaka-inspire yung content ng iba, yung gawa ng iba, but not to the point na maiinggit tayo, no? Kasi ang ating buhay ay unique, yung ating magagawa ay unique, no? Everything that is in us mga kasembreros ay unique. So wag nating parating ikumpara yung ating sarili. We can make others as inspirations, pero wag nating i-compare mga kasembreros kasi nga we were created unique mga kasembreros according to specifically nga dito ay sukat, no, or measure of our faith or pananampalataya sa Panginoon. Kung na yung pananampalataya natin pag lumalakas ay mas grabe yung ginagawa ni Lord sa ating buhay. Pero kapag humihina naman yung ating pananampalataya o baba, ay hindi gaano, no, mga kasembreros, because yung miracles, yung great things na nangyari sa atin ay according din yan sa ating sukat ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. The more that we trust, the more that we believe, the more that we have faith on God mga kasembreros, ay the more that He also works in us amazingly.
So, ganun po siya mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, na mas lalo pang tumindi at lumakas mga kasombreros. In the mighty at pag-asa mga kasombreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you all.